Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay po tayong lahat. Let's clap our hands. Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Nung ako'y nagkaroon ng indescribable feeling, that was around mga mid-December. Anong gagawin ko sa buhay? Then, nung pumasok po ako sa Philippine National Police, I'm also, if I may share, a consultant to the Philippine National Police Explosive Ordnance and K9. In the layman's term, ito po yung bomb squad ng police. So, I'm a consultant there. I have been giving my service to the police as a civilian consultant, primarily if we are being engaged on matters. So, grupo kami ng mga civilians. Ang iba doon may-ari ng security agencies. Ang iba doon po may-ari ng company. So, mixed din po kami. May lawyers. So, na-appoint po ako. Then, eventually, na-elect po ako na chairman of the board of the Advisory Council. Nagkakaroon po ako ng engagement sa gobyerno to the point na we have been advising our law enforcers kung paano po yung mga sistema po sa pamamalaan nila. So when I sat there, ang una kong tinanong sa director ng EOD, kung nagpapasabog kayo ng mga bomba, kasi pag dinidispose nila ang bomba na nakolekta nila, my question to the good general was, do you comply with the Clean Air Act kung nagpapasabog kayo ng mga bomba? Umamin po siya. They haven't figure that out. So sabi ko, yun ang role namin sa Advisory Council to give you perspectives outside the police organization. So nag-journey ako doon at dumating sa point na nararamdaman ako na gusto ko pang i-expand ang aking public service. In 1995, na-elect po akong Sangguniang Kabataan Chairman sa Iloilo. So napakatagal na panahon na naging chairman po ako doon, then naging vice president ng Municipal Federation, and we're family of local politicians in Iloilo. Nung namatay po ang aking tatay noong 95, pinapunta na po ako dito ng nanay ko noong 97 sa Manila, sa Quezon City, kasi out of being widow, wala na po siyang ipapaaral sa akin. So tumungo po ako dito sa Manila, not knowing what was in store for me in the big city. Apparently, yung owner po ng dating St. James College of Quezon City na si Don Jaime T. Torres was instrumental, at kanyang asawa na si Mrs. Mirna Montealegre Torres were instrumental sa pagpunta ko po dito sa Manila. So, nagpa-part-time po ako ng trabaho po sa kanila during my spare time, and to compensate their scholarship program for me or funds, nag-work po ako sa office po ng principal. Doon po ako nahasa sa murang edad, nagkakaroon po ako ng exposure sa school administration, office management, and yung pamamalakad ng paaralan. Then eventually, I moved from one company to the other. Nag-work po ako sa Bombo Radio Philippines at that time. I was the youngest employee of Bombo, serving the owner of Bombo Radio at 19, fresh from school. And I have expanded my network nationwide as well. So we had that time 43 stations. I was managing the corporate affairs of Bombo. Then, nag-journey uli ako. Then I sought the seminary. Then doon po, nagnilay po ako ang calling ng Panginoon. Eventually, I went to the Society of St. Paul in Silang, Cavite. Then I went to the Archdiocese of Canberra and Goulburn sa Australia. Then after my seminary journey, pumunta po ako sa Saudi Arabia. And from around 2006 until 2016, I have lived in the Middle East. I have lived in that deserted and barren land. And doon ko po nakita yung buhay ng OFW at namuhay po ako bilang overseas Filipino worker as a migrant. And doon ko din na-meet yung mga Christians, yung mga good Samaritans, so to speak, na nagkipaglaban din po ako sa buhay ko sa Middle East. Nakita ko din po ang mga korupsyon doon sa ating embahada. Nakikita ko po doon yung mga marriage contract for sale na pwedeng gumawa ka doon ng
ng marriage contract kasi kung sisitahin ka nga ng mga religious police, dapat may ipakita ka. Those realities, may mga tinatawag tayong takas na mga hindi jump pack na bahay ng mga takas. These things, in spite of the limited government resources, may corruption pa rin hanggang doon. Then, eventually, I came home in 2014 and I fought a case. It was a labor case. I became, eventually, that labor case was litigated for almost 11 years. No? Nilaban ko po. It was a constructive dismissal and interpretation of contract. So, on October 7, 2020, the Supreme Court decided in my case at nanalo po ako. Nanalo po ako sa kaso na yon on my own. And of course, I was represented by counsel. So from the labor arbiter, natalo ako. May konting award, pero nilaban ko ulit sa commission. Then commission natalo. Then pagdating sa Court of Appeals, nanalo po ako. It was Justice Inting who was the ponensya. Then eventually, ilaban ulit. Inakyat ulit ng kalaban sa Supreme Court. Nanalo po ulit ako doon. The first division decided in the case of ISDI versus Monte Alto Jr. doctrine. So, I'm a live jurisprudence and GR 237455. Then thereafter, the Supreme Court cited my case in the case of Lagamayo, Nato, and Yarza. Inuulit nila ang Monte Alto doctrine na yun na yung specific syllabus nun is yung constructive dismissal at kung ano bang operative, yung Philippine law or yung Saudi law. Kaya sabi ng mga kalaban, dapat yung Saudi law ang mag-operate. Then the court initiated that since I signed and perfected contract in the Philippines, Philippine law governs. So the law shall protect OFWs. So naging inspirasyon po ito sa mga OFWs natin. A OFW belongs to a national sector and it has significant interest in our life as a nation. One time nung nasa Makati po ako, tinanong po ako ng isang real estate builder. So, she asked me a question, bakit? Ano bang nagawa mo sa bansa? At that time, I was able to respond candidly to the person. Sabi ko, sir, you know, the remittances of OFWs keep the economy afloat. Yun po ang contribution po natin. Then, pag-uwi ko dito sa Pilipinas, nakahanap po ako ng trabaho. Eventually, nakilala kong itong doktor na may-ari ng ospital sa Novaliches, the Tan family of the Novagen Hospital. Na-meet ko po sila, tapos sila pong nagbigay sa akin ng launching pad ko ulit dito sa Pilipinas. Then, nagkaroon po ako ng opportunity na makapag-training po dito sa University of the Philippines Law Center in Diliman. So partly, my training in UP Diliman, in the UP Law Center, was funded by the Tan family. So naghahagal din ako doon because I was the hospital legal affairs and corporate affairs head, assisting the managing director. So nagkaroon ulit ako ng panibagong pamilya sa healthcare industry. It was at the height of the drafting of the IRR for the Universal Healthcare Law, where my inputs were also being taken by the Private Hospital Association, by the Philippine Medical Association. So nagkaroon po ako ng panibagong pamilya sa healthcare industry. Then nakilala ko po ang ating chairman na si Brother Tony Ortega. Doon po kami nagkita sa aming paralegal training program Alumni Association. At doon ko po siya na-meet. So siya din po ang nag-facilitate na makapag-share po ako ng mga ganito. Then, sa pag-ikot ko po ng aking buhay, nung fast forward, tumutulong din po ako. So nagtatanong sila, ano bang nagawa mo? Sabi ko, may nagawa rin ako sa buhay ko. Nga lang hindi na-advertise. Hindi na-document. Unlike yung talagang mga consistent na politiko na may PR talaga sila, yung talagang dino-document. So sabi ko, may nagawa ako at may magpapatotoo. I have assisted a wrongfully accused CICL in a rape case. I was able to defend also a group of 168 Tricycle Operators Drivers Association na sinacharge ng homeowners nila ng 2,500 for small sticker na muntik na nag-ano ng riot at nagkaroon ng bloody activities doon sa lugar na yun sa Fairview, sa Novaliches. So these things, mga teachers na biktima ng VAUSI. So then I was engaged by
as part of my training, I was engaged by the law office, may isa po akong law firm na pinasukan para matrain din po ako on the ground ng aking trabaho. May mga drugs cases kami na gawa-gawa ng ating mga law enforcers, and eventually nadidismiss, napapadismiss. So part ako ng legal team as a paralegal to write pleading. So these things, access to justice, nakita ko rin po ang korupsyon sa loob ng mga kulungan, kung paano nag-negosyo ang ating mga law enforcers doon na makakatulong ka. I even helped one pastor who was in prison na charge ang pamilya na ng 15,000 makatulog na sa folding bed. These realities are kept me asking, kung papasok ako sa isang trabaho, baka sa pagpasok ko sa gobyerno, makatulong ako more than kung anong natulong ko na sa private citizen. Kaya ang pangalawang tanong, bakit Senado agad? Maraming nagtaka, no? This question raises a lot of eyebrows, at tinatawag ko doon mga doubters. Sabi ko, sa sarili ko, may nabasa ko ang job description, mukhang pasok naman ako, wala naman akong disqualification, at sa demokrasya natin, wala namang bawal namang senador kaagad ako. Wala naman tayong ladderized program na dadaan ka muna sa barangay hanggang sa konsihal ka until na parang corporate ladder. Wala namang ganon. Ang hamon to nga sa kanila, bakit si Mayor Alice Go, peke pang Pilipino allegedly, pero bakit naging mayor din agad? Hindi naman dumaan din ang konsihala. So these things, yung mga doubters who have asked question, may makinarya ka ba? Sino ka ba? At ano ba ang mga nagawa mo? So I challenge them, ba't niyo tinanong yung mga nandoon na dati kung anong nagawa nila? Hayaan niyo akong makaupo at gagawin ko ang aking trabaho. Bilang mambabatas, alam ko kung anong gagawin, paano gawin ang trabaho. So, sa aking journey, bilang former seminarian, yung aking journey sa ito ay more of a missionary type. At alam natin kung paano tignan. Kaya ang aking mantra lagi is, being a seminarian, sabi ko, my activities, whether in my personal, political, or community life, Senator Ligtas is for the last, the least, and the lost. Yun po ang aking pong pagninilay. Kaya noon, nung summer, pumunta ako sa isang milk tea dahil magpapalodi ako. Yung milk tea ko na yun, may saying ng Prophet Jeremiah. At sabi niya, I have a big plan for you. So sabi ko, Lord, kung ano ito, ano ba ito? Then, nagpanaginip sa akin si Senadora Miriam Defensor Santiago, who is a former Ilongga din, at talagang inspirasyon ko siya. Ang panaginip ko sa kanya, na dito siya sa UP, ikot siya ng ikot, dala niya ang kanyang attache case, at may binubulong siya na hindi ko marinig. Then may isang law student na nagsabi sa kanya, Senator, pwede bang umihi muna ako bago mag-exam? And her usual wit at katarayan, umihi ka na ngayon kasi iihi ka talaga sa exam ko. So with that panaginip, 2 weeks after, I went to the COMELEC, and the rest is history. So, naging inspirasyon ko si Senadora Miriam, at pumunta ako sa opisina niya sa West Triangle, at pinag-touch ko yung kanya, of course, with the permission of the staff, yung kanyang mga libro niya, at sabi ko, Senadora Miriam, I think na-decipher ko ang message mo. Ako magpapatuloy kung ano man ang krusada mong naiwan dito sa mundo. So that is to fight graft and corruption, at that is to fight and continue your crusade. So anong gagawin ni Senator Ligtas? Kung makaupo siya, una ko munang titignan kung may mga bills siyang nakabinbin at hindi pa niya naabutan ng kanyang kamatayan dahil hindi umubra yung magic pill niya. Di aralin natin yun, at kung ano ang angkop pa sa pangkasalukuyan, titignan po natin. Of course, meron po tayong isusulong din na Paralegal Deal Act na sinusulong ng ating chairman, na kung saan ang paralegal is a profession na dapat i-recognize dito sa Pilipinas tulad na rin sa ibang bansa. So we do not compete with lawyers, we complement ang buhay ng abogado. So we know also our boundaries. Alam namin, we disclose as a certificated paralegal, we know our boundaries. So hindi po kami nag-encroach and that we have to define as well sa amin. Isa sa mga salient feature ko din na isusulong, mga dalawa na lang po ito, would be yung creation ng Social Media Censorship Board.
na kung saan talamak na ngayon, no? Ang tao, pag makinig, rubbish, kung anong pinagsasabi, may mga bata na nakakarinig. So bakit hindi natin i-exercise ang police power ng state to censor all these rubbish things na na-absorb ng bata? Kung may social media censorship board in the mold of the MTRCB, nung araw, talagang ang tandang-tanda ko doon, hindi ko makalimutan, si Mr. Manuling Morato, talagang very assertive siya. So ngayon, dahil nga lumaganap na po yung social media, I have seen people na nagmumura, I have seen people throwing bad things. So dapat nakokontrol ito. And it takes government action. Ang freedom of expression naman kasi is not absolute. May limitasyon yun. So kung ang away ninyong, for example, na mag-asawa, mag-jowa, tapos narinig yung mga bata at hindi ko naman concerned, why should I be bothered to listen to all this? Kung may social, I think I heard one senatorial na nagsabi din na siya naman, ang sabi ng itong senatorial, I've heard in his speech na first day na filing niya na magtatayo din siya ng, or gagawa din siya ng batas about sa fake news. I think parang may connect yan dito. Okay? Na pangalawang batas po na isusulong ko para sa mga persons deprived of liberty. Jesus was imprisoned, right? He was persecuted. Nakakapasok po ako sa kulungan. Yan nga sabi ko, ako siguro ang isa sa mga senatorials or politicians na hindi nang iiwan hanggang piitan. I go inside the jail, I talk to them, and I was able to know their angst. Ang problema nila, yung tagal ng access sa justice, yung pag-resolve o pag-dispose ng case, patagalan. So, doon kaya nagko-compound ang mga tao sa kulungan dahil na delayed din. Minsan, mag-postpone ilang hearing. So, dapat aralin din natin, we have to also to reform the judiciary. At yung sa mga nakakulong, sabi ko, tignan din natin yung kapakanan ng mga nakakulong. Mga batas natin, lahat favor sa labas. Paano sa loob? That's why I'll also create this one. Push this one. One bed, one prisoner law. It shall be unlawful for a policeman, for a law enforcer to put a Filipino inside the jail kung walang katulugan ng Pinoy sa loob ng kulungan. I-convert niyo yung mga pogos na yan into a detention facility. And number two, yung ating Senate building na bago, punong-puno ng korupsyon. 32 billion. Sabi ko nga, if they were to ask me, kung nakikinig ang ating mga senador, why don't we convert that Senate building, corrupt-ridden building, into a national penitentiary for plunderers? Diba? Doon natin ipakulong ang mga mandarabong ng bayan, nagnanakaw ng pera ng bayan, para madama naman nila kung gaano ka-class para magnanakaw, doon ikulong. May libre pa sigurong spa o kaya para lifetime, may perpetua din ang kanilang basic services. So, tignan natin na minsan sa maliit na opisina, the simplicity of life could bring, makakagawa ka naman ng batas. Kahit nasa bahay bubo ka lang or anywhere, you could not have the pomposity of that building, and yet, ang nasa laylayan, walang makain. I've seen the corruption index ngayon. I've reviewed the corruption index. 115 ang rank ng Philippines of over 183. Ang poverty index natin, napakataas din. And we see how gullible, nagsisimula yun sa eleksyon. Kaya bilang Christian, ang panawagan din natin na pukawin yung taong bayan. Gisingin. Kaya sabi ko, kung sabay-sabay tayong gigising, sabay-sabay tayong babangon. How could we have, sabi ko nga sa unang mga senatorial boss, hindi lahat mga nilalatan ng plataforma, pero these issues confront me always. Dapat natin munang iresolbahin ang reforma din sa election itself. Yung mga dayaan, paano natin marating yun? Dito pa lang, nasasemplang na tayo sa una pa lang. So we have to think ways how to make an honest, orderly, and fraud-free elections. Yun pong ating advokasya, kaya nga ang technology ngayon, dapat train tayo paano yung proseso na yun, yung mga source codes, paano yun nagtatransmit. All we have to do is to study. Mas mahirap nga mangdaya nung araw nung nagtatawag si ma'am na 1, 2, 3, kahon! Hindi makikita talaga ng watcher na kahon ang pero ngayon pag may hindi natin alam kung paano yun ipoprogram,
No matter how expert you are in law, in jurisprudence, pero yung may power yung ID ngayon, then yun po ang aming panawagan. That's why, sa aming mga independent senators, we are forming a forum as well. Magbaband kami ng mga independent senators. And we call it FISH. Isda. FISH represents Christianity. FISH represents Jesus. And FISH means Forum of Independent Senate Hopefuls. So we will also call upon all our independent senators, let's band together, let's discuss and follow the mold of the CCL to have a, what we call, an honest, orderly election. Kaya sabi natin, kung nagwawatak-watak tayo mga independent, kaya nga ayaw nyo pumasok doon sa mga partidong A, B, C, D, kasi alam nyo na pwedeng kiss of death yun, o talagang spaceship na palubog or pasabog. So that's why we want to be independent. Sa amin naman, sa FISH, nananawagan ako sa kapwa senatorial boss natin na ito ay commitment man. Hindi tayo makikialam sa isa't isa patungo kung we will not hurt each other. We just have to make sure that we are there in order to advocate for a honest, orderly, and corrupt free election. At sa akin po naman, ang aking panawagan din sa mga taong bayan na tumulong po tayo. Kaya yung mga messages po kanina ni Pastor on the sa Exodus, yung site ni attorney, no, yung biblical base, then we have to go back really to these because these are reflections. No? Ito yung pagninilay natin na on how we govern our people rests on who we are. We cannot give what we do not have. Kaya we just have to fortify ourselves. And nagpapasalamat po uli ako sa panahong ito na makapag-usap po sa inyo. I know na bago po ako. I know na probinsyano po ako and I'm from nowhere. But who else? If the Lord calls me to serve people, then we're here for each other. So magandang umaga po uli sa inyong lahat. Ako po si Senador Ligtas at ang ibig pong sabihin ng ligtas ay lipunan at iisang gobyernong tapat, aktibo at sumusulong. Finally, ligtas is a passion, ligtas is an advocacy, and ligtas is a way of life. May God bless us all. Amen.